So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan the biggest balimbing sa balat ng social media. Ang rapper na may ganang manghikayat ng gulo pero hanggang salita lang pala sa stage. The biggest, pinakamatapang na handang mamatay para sa clout, para sa hype, para sa bayan. The biggest clown, Supafly, the superhero. Palakpakan ang putang inang yan. San Pablo'y Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Nung nagsimulang lumaganap ang isyung nangyayari ukol sa flood control, ang mga rapper sa Pilipinas ay nagsagawa ng kilos sa araw ng September 21 upang magkaroon ng rally. Isa sa mga rapper na ito ay si Supafly. Ito po ang kanyang mga status, mga kahombre ko, ha? Basta handa lang kayo pag ganapan na lang. Sukto. Okay? Ayan, makikita po natin dito. Merong ninja na emoji. Merong kulay black. Tapos meron pa dito, September 21, 2025. Flag na black. Walang mapupunit na sedula. Magigising meron, madami. Kung may mangyari sa akin para sa bayan nyo. Ang hindi magmahal sa sariling bansa ay dapat managot sa sariling lansa. So, makikita natin dito mga kahombre ko. Ako, na-check ko to before, nung nagsisimula pa lang to. Naisip ko, sino to Supafly? Hindi ko to kilala. So, ni-research ko, my God mga kahombre ko, bago sumiklab ng ganto si Supafly na 30,000, 40,000, 75,000 ang like, nasa 200, 300 lang po mga likes niya. In short mga kahombre ko, tinuloy-tuloy niya na itong hype na to. This is only hype. This is pure hype mga kahombre ko. Hindi totoo na ang pinaglalaban ng taong to bayan. Walang ganito na pinaglalaban ng bayan niya, okay? I don't believe in this. Sinabi ko din to before. Kasi mga kahombre ko, syempre, lumaki yung ulo niya, nilamon siya ng sistema. Kaya tinuloy-tuloy niya na yung ganyang post. Kasi nakita niya na, dito pala ako papatok sa ganito. so, ganyan ang mga mentalidad ng mga influencer, mga kahombre ko. Kasi ganyan din naman ako back in the day. Kung ano yung nakita ko na pasok sa aking karakter sa social media, yun yung tinuloy-tuloy ko. So in this case, yung pagiging makabayan na rebelde, revolutionary na Gen Z, yun yung naipasok ni Supafly sa karakter niya and pumatok, nagustuhan nyo. Napakarami niya biglang mga naging engagement. From 200, 300 lang ang reactions niya, naging 20,000, 75,000, 30,000. Ganong katindi yun, mga kahombre ko. Kaya siya talagang nawili. Yan ang totoo dyan. Eto na, syempre kung babasahin mo naman, sa panahon na yon, makikita mo na, Wow! May paninindigan si Supafly. Panalo si Supafly. di ba? Parang okay naman, di ba? Wow! Kabukod tanging napakatapang na Pilipinong bata, mga kahombre ko. Kasi, nung mga unang post niya nito, huwag niyo kakalimutan na nandiyan pa rin yung hype ng Nepal. Yung Gen Z, di ba? Ayan yon. Sakto! Nangyari din sa Pilipinas. Yun yung ginamit niya na clout and hype, mga kahombre ko. Gets? Very clear yung paliwanag ko, di ba? Ito mga kahombre ko, meron pa siyang pinost, na may mangyayaring kaguluhan. Pero binura niya to agad. Ito yung pinuna ni Rapido. Nakaranas na ba kayo ng kulit ng galing sa mga nasa ibaba? Ito, The Purge. So, nako, Supafly, nako po. Ano ba yan? Ito rin naman ay binatikos ng kapwa rapper niyang si Rapido, di ba? And si Rapido dito, mga kahombre ko, ay pinagbabash. Huwag niyong kalimutan, ha? Nung ginawa ko itong content na to, tinry ko ang best ko para magumit na. Pero napakahirap, mga kahombre ko. Pero dito, tatry ko pa rin gumit na. Try natin kung kaya. Ito sabi ni Rapido, wala daw akong ginagawa as rapper para sa bayan. Wala pang issue ng flood control project, impeachment pa lang ng VP Sara kahit pagtawanan kami. Isa ako sa nagpuyat
naglaan ng panahon para ipaglaban ang pagkakaisa laban sa maling sistema. Ngayon, nahayag ang bulok na sistema at gusto nyong kumilos, sasabihin ninyo, wala akong concern. Dahil lang tutol ako sa terminong purge, okay na kami ni Gat. Salamat sa personal na pasahan ng mensahe, nagkaunawaan tayo. Pasensya na din kay Superfly, nagkaroon ng misconception. Gagamitin ko ang page ko, tutulong ako sa content mailabas ang tunay na nangyayari sa hearing. Sila, wala kaming pake, tinalo ka ni Badang. So, may sama ng loob si Rapido matapos niya mapagbabash. Anyway, Ganito kasi nangyari doon eh. Merong post yung Superfly kasi sa newsfeed ng page ko, nag-a-appear siya. Meron akong nabasa na post niya na mala purge to. So doon ako, alam niyo naman po ibig sabihin ng salitang purge. Kung nanood ka ng pelikulang purge, ibig sabihin ng patayan. Yun ang kinukuntin ako. Sino bang tanga na kokontra sa rally nyo? Hindi ako tutol sa rally nyo. In fact, gusto ko nga po yun eh, na gagamitin mo yung rap mo, gagawa ka ng kanta para kontrahin tong mga bulok na sistema ng Pilipinas na to. So, hindi tayo magkaaway. Magkakampi tayo. Yun lang sinabi ng Superfly na mala-purge to at nag-iimbita na magrebelde. Yun ang tinututulan natin kasi mali yun. Pagpatay yun eh. Pag sinabing purge po, pagpatay. So, mali yung ginamit niyang term. Siguro, hindi rin siya aware na yung salitang purge is masyadong harsh yun. Masyadong hard yun. sa nasabing issue, ginawan to ni MG, alam nyo naman lahat, at pinaliwanag ang mga naging kaganapan at panganib na kakaharapin ng mga tao sa rally, di ba? Ngayon, yung mga sinabi ko na yon, it will happen and it will show sa mga susunod na mga araw. Kasi sigurado, mga kahombre ko, magbibigay ng ehemplo ang gobyerno. Ganyan naman ang gobyerno. Makikita nyo yan. And that's the sad part. Kasi marami din talaga ang nagsabi, no, sa mga tao na ito, sa mga influencers, to be careful. O sa mga rapper, to be careful. Pero wala. For the clout, for the hype, tinodo nila. Mahirap na ngayon kasi totoong nagkaroon ng aberya at gulo. Sino ang sisisihin? Yung mga taong mga kilala muna. Nasabi ko na yan, man. Damn. Pagkatapos ng uploaded video ni MG, nagawang mag-post agad ni Superfly. Walang mangyayaring gulo, walang sungay na ipapakita, wala kaming pinapalaganap na krimen. Ang gusto namin marinig at maramdaman nyo yung hinaing ng inang bayan. Okay? Oh. So, nanood siya ng video ko, most probably. So, medyo nahimasmasan. Kasi before, bago ko ilabas yung video, aggressive siya. Tapos nung napanood niya yung video ko, naging mahinahon siya. Magpaka-Rizal tayo, wag magpaka-Bonifacio. Si Rizal ang tinaguriang national hero dahil hindi gumamit ng dahas. Wag nyo kong kagalitan kung lagi ang bumoboses dahil yan ang ginagamit ko, hindi ang dahas. Sa nangyaring rally, ang ibang lugar ay naging mapayapa at matagumpay. Di tulad na Recto, Mendiola at Ayala Bridge, napanood naman natin lahat. Nagresulta rin ito sa pagkasira ng sari-saring mga gusali at pagkadamay ng iba't ibang mga kagamitan na walang kinalaman sa issue. Dumaan rin sa dahas ang nasabing issue kung saan kumakalat ang mga balita na ang mga pulis na ginampanan ng kanilang tungkulin ay pinagbubugbog ng ibang mga rallyista. Lumabas din ang ibang mga balita na ang ibang mga tao na nagrally ay sugatan at meron pa daw mga namatay. Ayon din sa mga sources ni Emil Sumangil, ilang mga politiko ang kasabwat dito. Ilang politiko at isang abogado nagpondo sa grupong ng gulo sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila. Ayan na sabi ni Emil Sumangil. Iniimbestigahan na rin ng mga kapulisan ang nangyaring kaguluhan sa rally. Sino itong mga nasa likod ditong nagulo? Ongoing pa yung ating pag-iimbestiga. Initially, nalaman natin ito yung mga hip-hop gangster, yun ang nakukuha natin dito. At na-influensyahan sila ng isang rapper na hindi na muna natin babanggitin. Pero nakita naman natin sa social media kung sino ito. So dito, mga kahombre ko, alam na po natin kung sino ang nasa watchlist ng mga pulis. Walang iba kundi si Superfly. At dito, Superfly, makikita na natin kung ikaw ba talaga ay matapang. Eto na yon, man. Wala nang geng-geng dito, ha? Legit to, man. Eto na yon. Kung tunay kang matapang, haharapin mo to kung paano mo to hinarap yung mga una mong post. Hindi yung ngayon, umaatras ka. Eh ngayon, medyo napapatunayan na ikaw ay isang duwag. Hindi ka matapang, tama? Para mapatunayan na ikaw ay matapang, panindigan mo yung sinabi mo nung una. Kasi yun eh. Di ba? Pwede mo namang aminin na na-hype ka lang. Di ba? Nadala ka lang kasi sumikat ka ng todo.
Pwede mo din namang aminin yon, no? Kasi usually mga kahombre ko, yung mga taong may paninindigan, kung ano yung ginawa o sinabi nila, yun na yun. Pero dito sa tao na to, ewan ko, I don't believe this, man. Alam ko na sa kaimaturan nitong batang ito, talagang na-push lang siya ng kanyang, ng hype. Totoo yan, mga kahombre ko. Hype lang yan. Anyway, sa nasabing rally, nagawa naman dumalo ni Superfly at nagbigay pa siya ng mensahe. Magandang tanghali sa inyo lahat. We need to step one step backward to move 5 steps forward. Kailangan nilang marinig to. Mahal ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Kung para sa kalayaan ng bayan, buong puso ko tong pag-aalayan. Ako, bilang isang Pinoy, ay magsisilbing boses ng higit 100 milyong kong mga kababayan dahil mamamatay na sila sa pagiging bulag, pipi, bigay sa karahasan na ginagawa ng bansa natin. Bangon, kabataan! Tayo ang sagot na nakasaad sa kasaysayan. Bangon, kabataan! Iparamdam nyo ang tunay na pagmamahal ng mga nasa laylayan. Bangon, kabataan! Ikaw ang magliligtas sa nalulunod nating bayan. At tayo ang magsisilbing apoy sa pinatay na liwanag ng mga magnanakaw. At kung napapansin nyo yung mga suot namin, bakit hindi nyo napapansin yung mga napapansin namin? Kailangan pwede makapansin? Ginagawa ko to na nakapaloob ang boses ng milyong-milyong mga kabataan. Hindi ako yung kalaban mo. Hindi ikaw yung kalaban namin. Ang tunay na kalaban natin ay ang korupsyon at ang kahirapan. Kaya kung may mangyari man sa akin masama, kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alap ng puso na kayo iiwas. Maririnig natin, mga kahombre ko, na sa mensahe ni Superfly, hindi naman pala siya agresibo. So, nasaan na yung the purge? Nasaan na yung mamamatay ka? Mga nasa ibaba, paano yung pakiramdam? Yung mga sinabi mo noong una, di ba? Oh, para kailangan mo maparamdam. Tapos yung ninja, yung color black na flag. Oh, yung pala, magsasalita ka lang pala. So, in short, mga kahombre ko, binola lang kayo ng mga tao na ito. Binola lang kayo, tas nung nagkagulo na, wala naman pala siya doon. Ayun nga lang, nakapag-cause pa po ito na malaking trouble. Kasi marami rin na iba't ibang grupo na matindi ang galit sa gobernansa ang nag-infiltrate. At syempre, unfortunately, talagang damay si Superfly dito. Kasi sino ang sisisihin? Uulitin ko, yung mga taong sikat, syempre, mas madaling habulin tayo, Superfly, gets? Bakit di ka nag-iisip? Antikas pa naman ang mga salita mo. Oh, tas ngayon, ano na? Nako, man. Delikado ka dito, boy. Nako po. Mahirap tong pinasok mo na ito. Pagkatapos ng kaguluhan sa rally, nagbitaw ito ng pahayag sa Facebook at pinapakitang hindi siya ang may pakana ng gulo. So, eto na. Explanation na. Kasi, it's time. Hugasan kamay na, mga kahombre ko. Delikado na to eh. Nagkagulo talaga eh, di ba? Ang binuo naming ganap para sa 21 na umamin ka pa na ikaw ang nagbuo ng ganap. My goodness, man. Ay, nako. Nako, mga kahombre ko. Grabe to. Ay para marinig kami, hindi para manggulo. Di kami nag-aya na pumunta sa iba't ibang lugar para manggulo. Malinaw na sa Luneta gaganapin. May nangyari bang gulo sa Luneta? Wala. Ang babait pa ng iba sa pulis na mga nakabantay doon. Pero nagsama-sama na yung iba't ibang kulay sa daan, doon gumulo. Sama mo na mga batang di alam pinaglalaban nila at mga pulis na kapag nakahuli ay agad nang babakbakan kahit mapabata man o matanda.
Huwag niyong isisisi sa mga lumulutas, isisi niyo sa mga nagpapagalaw sa mga yan. Ultimo mga bata pwede din bayaran. Kung kayo ngang may pinag-aralan na babayaran, paano pa yung mga walang alam? Ang hangad ko ay kapayapaan pero di mo masisisi ang bawat Pinoy sa bawat pinaglalaban nila. Di ko din tinatago sarili ko na lumaban against corruption. Titindig ako. Pero di yung sabihan nyo ko na yan ang gusto kong mangyari. Pare-pares tayo ng gusto. Masaayos ang Pilipinas. Di nyo ako kalaban. Hindi ka naman talaga kalaban, Supafly. Kaso, itong mga pinagsasabi mo, basta handa lang kayo. Pag ganapan na lang, ninja. Walang mapupunit na sedula, magigising meron, madami. Kung may mangyari sa akin, para sa bayan yon. Oh, September 21, Black Flag. Nakaranas na ba kayo ng kulit nang galing sa mga nasa ibaba? Ito, The Purge. Ano sinasabi mo na walang dahas? Merong dahas kang pinapaabot sa mga mensahe mo. And ikaw na rin nagsabi, mga bata mismo, yung mga nagsipuntahan doon. Sino ba sa tingin mo ang mabobola mo sa mga salita mo? Sino ba sa tingin mo ang mga fans mo? Mga bata, syempre. Diba? Dale, Supafly, game over. May pag-amin ka pa dito, kayo mismo ang nagsaayos ng welga na ito. Good luck, man. This is a tough run for you. Yung hype and clout na ginusto mo, eto na yun, pang news. Grabe to, man. My God. Magtanong ka na sa mga abogado mo or sa abogado mo because this is not an easy thing. Hindi ito madaling kaso, Supafly. Mahirap to, man. Nakakalungkot, yes. Kasi everybody knows naman kahit paano na bumoboses ka lang pero napasobra kasi. Medyo nilamon ka ng sistema eh. Napasobra, man. Napasobra. Wala man lang pumigil sa'yo. Instead, na-hype ka dahil sa mga engagement mo. Nako, sayang. Hindi ka kasi pumunta sa luneta kanina kaya may nasabi ka, we need to step back to move 5 steps forward. Doon pa lang kanina kung gets mo yung sinasabi ko sa stage ay hindi para mag-initiate ng gulo. Man, Supafly! Eto na, naguhugas kamay lang siya sa mga status niya. Siyempre, ngayon, sasabihin mo yan. Kaso yung una mo nga mga naging post, yun yung mga na mas naging epektibo. Kasi yun yung napakaraming shares, napakaraming reactions. Yung mga sumunod mo, wala. Yun, nandun yung engagement. Marami ka nang na-impluensyahan dun. Yung mga pagbabago mo kuno ngayon na nagbago ka ng idea, mas konti ng engagement nun, Supafly. Naintindihan mo ba? Yan ang logic. Paano yan? Paano, tinan mo, isipin mo, itong paliwanag mo, 18,000 likes lang. Nung aggressive ka, 75,000 ang likes. 40,000, 45,000, 50,000, So, mas marami kang na-impluensyahan nung agresibo ka. Nung gusto mo yung The Purge. Patay ka ngayon, boy. Nako. Naglapag rin ito ng mga pruweba ng kanyang mga post na iniiwasan niyang gulong mangyayari, mga kahombre. So, tingnan nyo. Comments! Good luck, bye! Feeling gangster ka eh. A protest without result is nothing but wasted effort. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, may post ka bago mag-Sep 21 na may sinabi kang kulit ng mga nasa ibaba. Don't get me wrong, hindi kita sinisisi, pero mali ang pagkakaintindi ng mga kabataan na nakikita nakakabasa ng post mo. Tama! Very intelligent. Pare-pareho tayong gusto ng tuldukan yung corruption dito sa bansang ating sinilangan. Pare-pareho tayong gustong marinig ang mga boses natin mga nasa laylayan. At oo, hindi natin masisisi kung bakit ganon yung naging actions ng iba. Sa susunod, maging maingat na lang tayo sa pagpo-post at ipaintindi sa lahat ang gusto talagang iparating. Hugas kamay, Posas is waving, feeling gangster. Eto pa, mga kahombre ko, ha. Eto na lang, last na, 75,000 likes. Last mo na to, Supafly, lagot ka na ko. Kung may mangyari sa akin, para sa bayan yun. Ikaw, kahombre ko, ano sa tingin mo ang tama at ano sa tingin mo ang mali? Tama ba Supafly? Mali ba si Rapido? Tama ba ang pulis na hanapin yung rapper na nagpasimula daw ng gulo? Sino ang tama at sino ang mali? Comment down below. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.